Salubungin ang umaga ng may ngiti at kay sigla. Harapin mo ang araw ng masaya at kumakanta. Punuin mo ng kulay ang bawat sandali. Ang araw ay makikiliti. Andito na si Kuya. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya. O kay sarap ng umaga. Good na good talaga. Oh, 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 oh. Good morning sa inyong lahat! Isa namang masaya at makabuluhang umaga kasama kayo. Yes, ngayong Huwebes ay ginugunita natin ang isang napakahalagang araw sa ating bansa. At yan ay ang araw ng kagitingan bilang pagpupugay sa tapang, sakripisyo at kabayanihan ng mga Pilipinong lumaban para sa ating kalayaan. That's right! At dahil ito rin ay holiday, let's spend this morning together at mag-relax habang natututo tayo dahil mas masaya ang umaga dito sa... Good morning, Kuya! At eto na mga kasambahay, narito po ang ilan sa mga aabangan nyo mamaya. Pag-uusapan natin ang proper care para sa ating beloved pets. Kasama na sa ating aalamin kung ano nga ba ang importance ng pagpapakapon o neutering sa ating fur babies. Neutering. At maliban sa pets natin syempre dapat tayo din mismo healthy tayo. Kaya mamaya pag-uusapan din natin ang kondisyong tinatawag na renal artery stenosis with our favorite urologist na si Doc Joseph Lee sa ating usapang pangkalusugan. Akala ko tayo rin magpapakapon. Hindi tayo kasama. Medyo kinabahan ako dun eh. Oh no! Mali! Mali! At parang hindi tayo mapagalitan ni Doc Joseph kasi sabi unhealthy tayo. Kailangan complete yung morning natin. Meron tayo dapat healthy na breakfast. Kaya sasamahan tayo ng ating special guest chef na si Chef Marcos Patimo para sa isang special recipe. Yay! Ito naman, isang exciting fashion event ang paparating kung saan magsasama-sama naman ang creative at talented Filipino designers. At para malaman kung ano ito, makakasama rin natin ang ilan sa mga kasama dito. Kaya naman, stay tuned lang kayo mga kasama. Meron tayong mini fashion show. Fashion! Sana kayanin natin. Walang pasample sana. Si Tini ulit magsasample. Hindi ko na kaya. Masakit yung paa ko. At dahil na espesyal ang araw na ito bilang paggunita sa araw ng kagitingan, meron din akong tanong para sa inyo. Para sa inyo, bakit mahalagang ipagdiwang at alalahanin ang araw ng kagitingan? Sa mga host natin ngayon, bakit kailangan Kasi lahat tayo alalahanin? magigiting ngayon eh. Ngayong nangyayari sa ekonomiya natin, lahat tayo magigiting ngayon. Ang gagaling nating mga Filipino dyan. Yeah. Kailangan. Dapat i-celebrate natin yan. Kailangan ba- Iba-ibang reasons na kasi ngayon eh. Oh, sino pa? Sino pa? May gusto kayong sabihin. Ayaw nyo lang sabihin. Go Ian, kayo. Di syempre, pag-alala rin sa katapangan na binigay nila. Especially kumbaga sa family na left behind nila, kumbaga it's an appreciation para sa mga naiwan nila. Kaya pag-alala yun sa katapangan, tsaka nabanggit nga ni Silin kanina yung kagitingan ng mga natin, mga bayani natin. Kayo naman. It's a good reminder din kasi to look back dun sa kung ano ba yung ginawa ng mga yung magigiting natin ng mga Pilipino para maging ganun din tayo ngayon, di ba? Lalo sa panahon ngayon. Yes. At saka yung mga sacrifices nila, ang dami lang sinakripisyo para lang lumaya tayo. Kaya, Palayain nyo na kami. Malaya. Nagsakripisyo sila para saan, palayain nyo na. Malaya na. Oy. Oo. Para naman sa inyo mga kasambahay, kayo naman, bakit mahalagang ipagdiwang at alalahanin ang araw ng kagitingan? I-comment nyo lang po ang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya babasahin natin yan isa-isa. Kaya, I-comment mo na! Alright, mga
mga kasangbahay, it's time for public service. Unahin na po natin ang abiso mula po sa Land Transportation Office or LTO. Meron pong ahensya para sa ating mga motorista tungkol po sa schedule ng pagpaparenew ng registration ng ating mga sasakyan. Nakabase po kasi yan sa inyong mga plate number. Ang last number po ay tumutukoy sa buwan at ang second to the last number po ay tumutukoy doon sa linggo. Kaya po ngayong April, lahat po ng mga may plaka na ng number 4, ang huling numero ay pwede pong magpa-renew ng rehistro hanggang sa April 30, 2026. Araw po yan ng Huwebes. Pag po kasi hindi nyo nasunod yung inyong schedule, magkakaroon kayo ng surcharge sa inyong official receipt or OR. Para naman po sa mga nag-aabang ng release ng kanilang plaka, pwede nyo pong bisitahin ang website ng LTO at pumunta po sa online plate inquiry. Safe travels po sa lahat. Ako, hindi pa ako nakapagparehistro ulit. Ayan, good reminder po yan, mga kasangbahay. Yan naman, may good news naman tayo sa Pasig City para sa mga bata at kabataang Pasigenyo. Magbabalik na kasi ang Pasig City Sports Summer Clinic this April to May 2026. Pwedeng pumili sa 36 sports kasama na ang archery, basketball, volleyball, swimming, martial arts at iba pa na ituturo ng mga coaches. Para sa mga interesadong sumali, makikita po ang kumpletong listahan nito sa Facebook page ng Pasig City Public Information Office na at Pasig PIO. Sa kanila ring official social media pages din, maaaring antabayanan ng online registration, requirements, schedules at venue. Kaya manatili tayong nakatutok sa kanilang updates. Yes, at meron din tayong magandang balita from Department of Trade and Industry o DTI. Nag-launch po kasi sila ng 4 billion pesos loan program para makatulong po sa mga micro, small and medium enterprises, katulad po ng mga MSMEs, sa gitna po ng kaguluhan sa Middle East. Hanggang 20 million pesos ang pwedeng mahiram at up to 5 million pesos ang pwede naman po nating available na ma-loan with no collateral. Ito rin po ay pwede namang bayaran hanggang 5 years nang walang interest sa unang taon. Ang mga kailangan lang po na ipasa para ma-avail ito ay ang mga sumusunod: government-issued ID, mayor's permit, proof of bank account, business photos at corporate documents kung applicable. Kaya po sa ating business owners, loan responsibly and good luck po sa inyong journey. Ito po ay loan para sa mga business at hindi loan pambili ng iPhone o kaya ng mga Hindi naman, gusto no? nyong luho. Ano po? Baka naman ganun yung business niya. Ikaw sige naman. Feeling ko naman isi-screen sila dyan, di ba? Kailangan may patunay na may business ka talagang Pero, gagawin. meron mga requirements. Oo, may requirement. May mahalagang abiso naman po mula sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Nagbigay kasi ang ahensya ng one-time penalty waiver para sa mga hindi nabayarang premiums ng kanilang mga direct contributors para gumaan ang kanilang bayarin. Ibig sabihin, hindi na nila kailangang bayaran ang mga ito. Kaugnay sa Executive Order 110 na inilabas dahil nasa National Energy Emergency State ang bansa na nakakaapekto sa kabuhayan ng mga Pilipino. Bukod dyan, pinag-aaralan din nila kung pwedeng isuspend muna ang pagsingil ng mga premiums. Pero sa ngayon, itong penalty condonation scheme muna ang nakikita nilang madali at agarang paraan para makatulong sa mga employers at self-paying members. Tiniyak naman ng PhilHealth na kahit na may krisis, tuloy pa rin ang health benefits at services para sa lahat ng members alinsunod sa Universal Healthcare Act. At para naman sa ating weather outlook for today, dito sa Metro Manila, asahan ang mainit na sikat ng araw. Naaabot po sa 34 degrees Celsius. Bagaman 10% lang po ang tsansa ng pag-ulan, mas mainam pa rin na magbaon tayo ng payo o kaya ng mga sombrero natin bilang panangga sa matinding sikat ng araw o sa ambon. Magbaon rin po ng tubig para fresh at hydrated tayo sa buong maghapon. Pero ramdam nyo ba kagabi hanggang kanina, madaling malamig. araw, malamig, Oo nga sobrang eh. ba? Medyo. Ang gulo Iba-iba na eh. Kaya siguro marami nagkakasakit recently. Kasi init, pabago-bago yung panahon. Balisaw-saw Moody, ng panahon. moody.
O, maayong buntag naman sa ating mga kasangbahay sa Cebu. Nasa 27 degrees Celsius po hanggang 32 degrees Celsius po ang ating temperature dyan po, ano? Habang 10% lang po ang chance of rain. Kaya pwedeng maglaba at magbilad ng sinampay. Wag lang po masyado magpapagod para iwas hilo at heat stroke. Right. O ano, paano kay ba? Ray? Saan natin. Hindi, tuloy mo lang yan. Tuloy ko lang. Okay, sige. Sa Davao naman tayo, mga kasubay. Talagang kailangan nating mag-ingat dahil aabot sa 36 degrees Celsius ang tindi ng init at 10% lang ang tsansang umulan. Kaya hanggat maaari po ay manatili sa malilim na lugar o kaya magdala po ng mga mini fan o pamaypay kung kinakailangan pong lumabas. Kung may makita kayong nangangailangan ng tulong, ay agad natin silang lapitan at tulungan. O kaya itawag na po ng ambulansya kung kinakailangan po. Always stay safe and informed, mga kasangbahay. Yes! At sa mga sunrise and sunset lovers naman dyan, ito po ang update para sa inyo. Ang sunrise po today ay naganap na po kaninang 5:47 ng umaga. Very Tagalog naman yung naganap. Ano? Ang sunset naman po. Nangyari. Ang sunset naman po ay mangyayari mamayang hapon 6:09. 6:09. Abangan 6:09. Oh, kahapon 6:09. Iba-iba Nawitness rin, ko no? yung sunrise. Sabi ay, may video ako. Right. Proud ako. Sa lahat naman ng pet parents o nagbabalak na magkaroon ng kanilang lovely companion, siguradong gusto natin ang best para sa ating mga alagang aso o pusa. That's right! Pero isa sa mga madalas pag-usapan at minsan ay kinakatakutan pa ng ilan ay ang pagpapakapon. Oo. Ano nga ba talaga yung kahalagahan ng pagpapakapon? Kasi minsan nagiging debate yan sa social media, mga fur parents. Dapat ipakapon mo Tama na yan. ba yun? Hindi, gusto ko pa magkaanak Okay yung ba aso yun? ko, tsaka pusa ko. Pero tingnan natin mamaya, no? Safe ba ito? At ano-ano nga ba ang benepisyo nito para sa kalusugan ng ating mga alaga? At para sagutin ang ating mga katanungan, makakasama natin ang isang kilalang veterinaryo from Pet Partner Philippines, si Doc Gab! Sunduin mo nga Ito, sa ating susunod elevator. na. Good morning. Good morning, Doc. Good morning. Good morning, Doc Gab. Uy, alam niyo, meron akong feeling ko yung mga guests natin, marami kaming connection. Last time yung chef natin si Love on Plate, dati naka-order na pala ako sa kanya. Alam niyo ba yung nagkapon sa pusa ko? Si Doc Gab. Kaila Doc Gab ako kasi alam ko po, 'di ba Doc Gab, nakikita ko po sa Facebook page na umiikot po kayo sa iba't ibang lugar. Tapos nagaano sila yung mga low cost kapon. Okay. So si Freddy ko, sa kanila ko napakapon. Ang galing. Yes. Small world! O dahil dyan, pakilala si Doc O nga, Gab. bati mo. Opo. Doc, Please greet our Bati mo viewers na po. Good morning po sa ating lahat. Siyempre sa family ko sa Nueva Ecija, sa Gapan, sa Pet Partners Philippines po, sa Quezon City, and to all pet parents po na masugid na nagkapakapon sa amin, and even sa mga pet parents po na client namin sa clinic sa Quezon City, and to every pet parents na nanonood ngayon, magandang umaga po. And tama po sinabi ni Ma'am Celino, we are doing community events since post-pandemic actually. And we have been visiting already, we have visited already more than, I think, 1,000 of communities. And we have done more than 300,000 surgeries focusing on kapon. Okay. Luthering. Yun, Doc, maraming salamat po at nabisita niyo po kami dito sa Good Morning Kuya. Pero eto na nga, Doc, balik po tayo dun sa topic po natin, no? Kasi marami rin po talaga na hindi po familiar po dun sa pagpapakapon. Ano po ba talaga yung ibig sabihin po nito? And paano po yung procedure na to? Yes. So, ang pagpapakapon po, ang kapon, ay it's a medical procedure. Tinatanggal yung parte ng organ, ng sexual organ nila, specifically the mattress or the ovaryo, yun yung kanilang egg, yung testicle nila. Okay. It's medical procedure that is very, very important, lalo na po dun sa mga pet parents na ayaw nang dumami alaga nila. Dahil wala po tayong preventive or contraceptive for our pets. Oo nga eh. And sa mga nagtatanong po, this is the only way talaga for you to have a more peaceful life. Kasi ang kapon is beneficial not only for our pets, but for the whole community. Sinasabi nga namin lagi, ang kapon po, it lessen their undesirable behavior, yung pag-iihi sa ibang parte ng bahay. Kapag nag-hit sila, yung pag-roam around nila sa labas ng bahay na may tendency masagasaan sila because they are looking for mate. Yung din pong kanilang vocalization sa gabi, lalo sa mga pusa. Sobrang ingay. That's because of the heat cycle. So you will see, yung ganitong mga kapon procedure not only benefits the pet but also the whole family in general. And pinakamahalaga po, it lessen the risk of diseases like rabies
when they go around. Overpopulation Sabagay, also results to animal welfare issues. Okay. Kaya malaking tulong ito sa lahat. Uy, tamang-tama yan. Kasi di ba issue ngayon yung mga pusa na parang every 3 months nanganganak yata yung mga pusa. Pero Dok, tanong ko lang po, ito po bang pagkakapon sa pusa at aso lang po ito normally ginagawa? At saka po, totoo po ba yung sinasabi nila na kapag nagpakapon daw po, mas sumahaba daw po yung buhay ng mga pets? Totoo Uy, po ba That's a yun? very good Interesting. question. No, ang kapun po ay general procedure for all animals. Hindi lang dogs and cats, even mga exotic, even yung mga alaga natin ng mga pets like rabbits, they do still have kapun din. Okay. And madalas ginagawa siya for population control din or para sa mga medical procedure na may kinalaman sa organ. And dun sa mga nagtatanong kung malaki yung benefit nito sa paghahaba ng buhay nila, definitely. We have a study na mas mahaba po ang buhay ng mga kapun na pets. Kasi yung mga kapun po natin na pets, sila po ay mas may less na tendency na masagasaan because they don't escape anymore. Kaya nga. Ayaw nang maghanap ng mate, ayaw nang lumabas para maghanap ng kapares. Also, yung mga pets natin na nakapon, yung tendency na magkaroon sila ng mammary tumor, yung pyometra, yung infection sa matres. Tandaan po natin, ang infection sa matres sa alagang aso ay tumataas po siya ng almost 30% pag tumatanda sila. And wala tong kinalaman sa mating, no? Pag nag-hit po ang mga alaga nating aso, kadalasan to yung kanilang bakterya sa mga matres, pag tumatanda sila, hindi na po siya napaprocess maayos. Kasi humihina na yung katawan. And even walang contact, even solo mo lang yung dog sa bahay, the infection in the uterus can happen. And we've seen it several times. Ganon din po yung mga tendency nila na magkaroon sila ng mga sakit sa testicle sa lalaking aso, yung mga cancer. And most importantly, pag kasi nag-hit yung mga alaga natin, nagkakaroon ng contact sa labas. So yung animal abuse, na pinaglalaruan sila, dahil they go out to some of the communities sa mga bahay, na may tendency silang saktan, doon nagpapaiksi ang buhay. So pagkapun sila, they have the less tendency na ma-involve sa ganung risk. Yung mga risk mababa. Pero wala bang negative effects naman sa kanila kung sakaling ikakapon sila? Actually, sa yun sa magandang ma-address natin ngayon. No? Kasi sa mga pet parent natin, may mga takot pa rin Yes. sila eh. Pero I would like to tell you na I'm very happy because when we started this way back post-pandemic, ang daming takot. And ang daming questions sila na I think way back then, ang aming kinakapon lang in a day is about less than 10 to 15. Ganyan lang. Ngayon, we have been neutering hundreds per day. Okay. And halos parang siya naubos. And it's a good impact kasi ang mga pet parent natin talagang curious lang yun. And siyempre, pet parent yan eh. Baby nila yun eh. They wanted to know if it's safe. So, sa lahat ng pet parents natin, to address the concern, ang kapun po natin ay safe. And on our practice pa lang alone, we have been doing since post-pandemic, 300,000 pets. Ang risk po nito is 0.02% lang eh. Wala pang 0.1 compare sa delikadong mga experiences nila sa labas. Ang nakita ko lang na concern is, Dok, nagbabago daw ba yung ugali ng Oo nga alaga eh. ko? Baka. Kapag kinapon, baka naman yung pagiging malambing niya, Magbago. yung trainability niya ay mabago. No? So to address this, coming from exactly na focus ang kapon, I've did my research, I've seen the effect of kapon. Ang kapon po, walang binabago sa trainability, sa pagiging malambing nila, and sa kanilang mga pagiging affectionate. Sa mga pets po natin, ang mga kinakapon po natin, talagang directly ang nababago lang dito is yung mga behavior derived from hormone. O yung mga ugali na may kinalaman sa paglalandi. Kasi tandaan po natin, meron lang tayong naapektuhan ng kapon yung organ na may kinalaman dun sa paglalandi nila. So, mas malaking benefits. And the changes is needed, lalo na po, hindi naman na nasa wild ang alaga natin eh. They no longer can hunt for food. They're in the cities. Sinasabi nila, Dok, hindi ba binabago yung ugali and hindi ba to animal abuse? It's not, definitely. Kasi it's more beneficial. Tayo na po ang responsible in taking care of them. We provide the food, we provide the safety, and kapon is necessary because in the modern times ng pet parenting, we definitely have to make the environment safe for them. Hindi naman alam ng pusa o ng aso kung enough pa yung resources sa kanila. Kung may kakayahan ka pang buhayin sila. So, kailangan mong ma-sustain yung quality life ng mga alaga mo by providing the needs. At saka parang wala naman nagbago sa ugali ng pusa ko. Hey, friend. Masungit siya ever since. Friendly pa rin naman. Oo, safe pa rin naman. Ang din po natin na may mga learned behavior na tinatawag. With learned behavior, ito yung inakala nila, Dok, pag pinakapon ko alaga ko, gusto ko mawala yung aggressiveness. Minsan nawawala din yun kasi tandaan natin yung aggression may kinalaman sa testosterone. Pero yung mga learned behavior, yung mga nirescue galing sa mga trauma, conflicted experiences, kahit pakapon minsan, medyo ganun pa rin sila. Dahil nga, it's a learned behavior. May neuroplasticity kasi ang hayop na pag matagal na nila yung experience, they have the tendency to learn it and show it na. Kaya sa mga gusto magpakapon at gusto po ninyo wag magkaroon ng mga ganong
behavior alaga ninyo or malesen, undesirable, pakapunin nyo before heat cycle. The moment mag-kick in yung hormone yan, yung kanilang behavior minsan nababawasan pero hindi nawawala totally. Okay. Pero Doc, pag-usapan naman natin yung tamang panahon kung kailan sila ipapakapon. May edad ba or may tamang oras ba kung kailan kailangan ipakapon yung mga pets na? Oo, malaking question din yan, no? Ngayon po, malagang malaman ng mga pet parents natin, ang kapon ay for all. Pero may mga consideration tayo dito para yung benefits niya makuha talaga natin. For all cat parents, it's safe to neuter and spay your pets po as early as before mag-heat, which is 4 months or before 6 months. Before mag-kick in ng hormone. Okay. No, kasi pag po nag-kick in ng hormone, doon na nagpapakita ng mga behavior na minsan ayaw natin yung pag-iingay, paglalayas ng bahay, and yung kanilang pag-ihi-ihi sa ibang parte ng bahay. But for dogs, medyo mas may mga consideration tayo. For mga small to medium breed na dog, when you say small to medium, it is around less than 20 kilogram, no? Pwede silang ipakapon usually before din mag-kick yung kanilang hormone, which is before 6 months. Okay. Pero, pag sa mga medium to large breed na, yung more than 15 to 20 na, nagkakaroon tayo ng consideration on the age kasi they need to develop pa yung kanilang mga buto, yung kanilang mga muscle. Kapag sila po ay nasa ganun malalaki na mga breed, minsan sinasabi namin, madalas, they have to get until 9 months to 12 months or 1 medyo year mas late. para walang maging problem sa buto nila. Kasi they need to develop pa and yung kanilang sex hormone has a factor dun sa development. Lalong-lalo na po sa mga giant large breed, mas common sila. May mga cases ng osteoporosis pag early kinakapon. So consideration natin na develop muna yung bone nila. And sa mga pet parents po natin, hindi porket sinabi natin edad is okay na, nandun pa rin syempre yung health status. At pwede na yun sa age kung may mga sakit, hindi naman na-provide yung nutrition, kailangan pa rin pa-check up natin. Okay. Dok, pagkatapos po ng procedure, nakapon na po yung natin, yung mga pets natin. Ano po yung mga dapat gawin naman ng mga pet owners para masigurong mabilis po yung recovery ng kanila pong mga pets? Thank you so much, sir. Kasi ako lagi sinasabi, the safety and success of kapon starts from preparation muna eh. Yung 50% of safety nandun sa tamang pa-fasting bago kapunin yung alaga natin. Nandun din sa tamang check-up sa clinic bago pakapon yung mga blood test examination. Ngayon, thankfully, naging successful yung kapon. Yung part ng kanilang recovery ay mahalaga po na responsibility ng mga pet parents natin. Hindi po yung gagaling kusa. Tanggalin natin yung mindset natin na kapag sila po ay hayop, pwedeng dilaan yung sugat at mas gumagaling. Hindi po ganun. Kasi maraming bakterya ang laway ng alaga natin. And tandaan po natin, hindi na sila yung tipo dati na nakaasa na lang sa sarili. No? Marami na tayong antibiotic and medication for wounds. So sa lahat ng pet parents, after po ng kapon, make sure po natin yung tatlong bagay na to. Secure yung kanilang lugar ng recovery, maluwag, may space, enough light, enough temperature para po mas comfortable sila. Kasi parang tao po yan, after surgery, nangangamba pa yung katawan nila. Medyo may nararamdamang sakit. So magandang i-provide yung comfort. Second, listen and learn. Listen po natin mabuti yung sinasabi ng mga vet dun sa pag-aalaga, pagpapainom ng gamot, yung mga do's and don'ts, and bantayan natin lagi. Kasi crucial po ang first 1 week ng recovery. Doon nagkakaroon ng mga vomiting, minsan nagre-react yung katawan. Madalas po may mga bumubuka yung tahi. Kasi hayop po yan, pets yan. Unlike human, you cannot tell, baby, wag mo na kakagatin yung sugat. Nakaki yan. So they have the tendency na kagatin yung sugat nila. So yung pagsuot po ng collar, yung sa leeg, kung napapansin ninyo yun, mahalaga po yun. Cone of shame. Cone of shame. At least for 1 week. And then yung pangatlo pong dapat tandaan natin is the nutrition. Mahalaga po na tama yung kanilang nutrition. And mahalaga din na may enough time tayo for them kasi yung mga pets natin, mas malambingin kapag may nararamdaman. So yung care hindi lang nakafocus sa medication, but on how we play with them and see them every day. Doc, any message naman po para po sa mga mga parents ng mga aso at pusa na magpapakapon po? Sige po, baka kasi po may mga nagdadalawang isip pa eh. Sige po, Doc, message po Sige. para sa kanila. Okay. So all pet parents po na nanonood sa atin ngayon, unang-una po sa lahat, we would like to inform you na ngayon po ay marami na pong pwede kayong pagkapunan sa clinic na kaabot kaya. Pero doon po sa mga may special condition yung pets nila, you better look for hospitals na mas may capacity to accommodate them. Kasi ang kapon, while it is a common practice now, hindi po yan simple. Kasi pinapatulog natin sila and meron pong consideration sa health status. Hindi pwedeng basta ilaban mo lang. Kailangan meron ka dyang basis for health status. Sa lahat po na magpapakapon, tandaan po natin, you are not doing just for your pets, but it is also beneficial for the community and for your family. Kaya po sa mga natatakot, sa mga may question and concern, you can actually reach out to your vets to explain to you yung procedure and make sure po na buong decision mo. Kasi hindi yan basta pinakapon.
buong family dapat ay involved, meron kayong enough time, and dapat naka-fit yung inyong schedule sa pagpapakapon, no? Maraming salamat po sa mga nagpapakapon na, and I hope we make this as a movement and continuous natin gawin kasi marami pa po yung kailangan kapunin. And since katatapos lang ng Rabies Awareness Month last month, tumataas pa rin yung case ng rabies, and most of the time because of the overpopulation yan. So, sa lahat po ng mga interesadong sumama sa amin, you can visit our page at Dr. Veterinarian sa Facebook, Instagram, and TikTok. We have a clinic in Nueva Ecija, Gapan City. And in Quezon City po, sa Commonwealth Pet Partner Quezon City. And we are opening a clinic in San Pablo, Laguna this coming quarter of the second quarter of this year. And we are very active po in doing live sa mga gusto magtanong, mag-interact sa amin. We are open for discussion sa gusto mag-partner din sa amin. Sa mga kapon, free, low cost, and meron po kami, gusto ko lang i-plug siguro, na meron po kaming calling for bayanihan kung meron po kayo mga community pantry na gagawin po ngayong buwan ng April dahil malaking krisis ng oil, di ba? And kadalasan yung mga pets nagiging parang set aside sila. So kung gusto niyo pong mag-develop ng community pantry, willing po kaming mag-volunteer, magbigay ng free services sa mga lugar ninyo, mag-coordinate lang po kayo sa amin, sagot po namin lahat, gas and food namin. You just have to organize to your community. Kasi ang krisis na to ay para din po sa mga alaga natin, wala po dapat may iwan. No. Ang cute na, no? Community pantry. Ang galing. Thank you so much po, Doc Gab. Super helpful ng mga information ng mga kasambahay na na-share sa atin, lalo na dun sa mga fur parents natin at mga magiging fur parents pa lang. Kaya tandaan ha, ang responsableng pet owner ang tunay na pet lover. That's right! Once again, maraming salamat po kay Doc Gab. Thank you po. Mga kasangbahay, alam po namin na marami po kayong natutunan kung paano po alagaan properly ang ating mga fur babies. Kaya tutok lang po kayo dyan dahil mamaya, after po ng ating short break, ihahanda po natin ang ating healthy breakfast po with Chef Marcos Patimo. Kaya stay tuned and we'll be right back. Yes, nagbabalik po ang Good Morning Kuya. At syempre, bago tayo magluto mga kasangbahay, alamin muna natin kung ano-ano ba ang mga presyo ng bilihin po. Para naman po sa ating price check ng mga pangunahing bilihin sa mga palengke dito po sa Metro Manila. Ayon po sa bantay presyo ng Department of Agriculture as of April 8, 2026, ang atin pong imported na bigas ay nasa 42 hanggang 70 pesos per kilogram. Ang local rice po natin nasa 33 hanggang 36 pesos per kilo. Sa atin pong meat, eto ang nakalagay lang dito ay ang pork natin, yung baboy, 280 hanggang 450 pesos per kilogram. Sa ating pong mga isda, ang galunggong, 180 hanggang 350 pesos per kilogram. Sa atin naman pong mga gulay, ang ampalaya, 70 hanggang 160 pesos po per kilo. Ang per kilo naman po ng kalabasa ay nasa 40 hanggang 110 pesos. Ang sitaw po, medyo mataas po ito ngayon, 70 hanggang 150 pesos per kilo. Ang talong naman, 40 hanggang 120 pesos per kilogram. Ang kamatis naman po, mababa pa rin siya, 28 pesos hanggang 80 pesos po per kilogram. Sa atin naman pong spices, ang bawang 110 hanggang 400 pesos per kilo. Ang pulang sibuyas, 70 hanggang 150 pesos per kilogram. Ang sili naman po, 100 hanggang 250 pesos per kilo. At ang luya, 100 hanggang 200 pesos per kilo. Ang other commodities naman po natin, mga kasangbahay, ang refined sugar ay nasa 75 hanggang 92 pesos per kilogram. Ang itlog po, 6 pesos hanggang 13 pesos po per piece. At ang cooking oil, ang mantika po natin nasa 68 hanggang 185 pesos per liter. At syempre, baka nakalimutan nyo na ako kasi ilang araw din nyo ako kasama mga kasangbahay. Syempre, kasama nyo pa rin po ang inyong munting kasinera. At today, kasama natin ulit na imbitahan ulit natin ang ating chef consultant at flavor architect. At yan po, meron siyang ihahanda sa atin na isang healthy na recipe. Syempre, walang iba kundi si Chef Marcos Patimo. Good morning, Kuya. Chef. And good morning, Ira. Yun, Chef, grabe. Bumalik ka talaga. Tinupad mo ang iyong pangako, Yes. Chef. Sige po, Chef, ano po ba ang ipe-prepare mong dish for today? Yun, yung dish natin for today,
ay tomato soup with crab paste. Ayun. Chef, very intriguing sa akin to kasi ang naririnig ko madalas is tomato soup lang talaga. Or Yes. yung parang crab soup, ganyan. Yung mga, parang, kalimutan Bisque. ko. Ayun, Bisque. bisque, yun. Pero ngayon, parang siya, combination of these two na soup, Yes, parang Pero ganun din siya. medyo Pinoy kasi crab-based din. crab Pero paste. chef, sige po, ano po ba yung natin, ingredients for the tomato soup with crab paste? Yan, yung mga ingredients natin para sa tomato soup crab paste. Meron tayong 2 cups canned crushed tomatoes, 2 tablespoon butter, 4 cloves garlic, 1 medium onion, 2 tablespoon crab pot paste, alige, 2 cups stock or chicken stock, half cup ng all-purpose cream, and yung ating sugar para mag-balance yung acidity ng tomato soup natin. Then salt and pepper. Ayun, parang konti lang naman, chef, no? Parang madali lang siyang gawin. Sige Yes, sobrang bilis lang din yung gawin natin yung natin. sige po, chef, ano po ba yung ating procedure for Ayun. this, po? Sorry. Ayan, kailangan pala Sana. natin ng Oo, ng kailangan pan. natin, syempre, ng kasirola, ng pan. Sige, chef, dito po kayo. Okay. Lang ha. Ito, chef. Ayun. Okay. So first, Ayan. Pero chef, dito pwede tayong gumamit ng fresh naman na tomatoes po, no? yes, pwede naman. So ginamit ko lang ngayon Woolfield kasi Apo. Tsaka may extra flavor po, no, kapag kayo mga canned tomatoes. Minsan ako rin po pag gumagawa ng tomato soup, para din hindi na ako bibili sa palengke ng, ng tomatoes eh. Para ito at least ready na, tapos meron nga siyang instant na flavor na rin. yes. So start na lang natin yung crab sige paste po. natin. Okay, yan na kagad, chef. Oh, ito na lang agad natin kasi dadala ng oil. Wow. Tapos gisa na lang din natin dito yung ating onion. Oo nga, no? Ang galing nito, very shortcut to kung gusto mo ng very seafood taste din dun sa iyong soup. So maganda dito sa crab paste natin, siya puro talaga na aligay. Opo. Ni Mateos crab paste. Okay. Ito, chef, ito yung binitbit Yes, mo yung rin last sa time. amin last time. And then add tayo ng onion, Okay. red onion. Daming application din pala talaga nung nung Pero crab. sobrang bilis lang din na itong gagawin natin. Opo. Kaya sa mga mami natin na nagpe-prepare para Oo sa ating nga. family na soup. Sobrang bilis Siyempre, lang no, din mga gawin. kasangbahay, ang hindi lang siguro makakakain ito kapag ka meron kayong seafood allergies. Pero Yes. siguro alam nyo naman na po yun, yung mga triggers ng inyong allergies. Then Ayun, add chef, tayo ano ng na po yung next? Woolfield tomato. Okay. So lahat ko na. Crush Pero na chef, natin. kung yung crushed na parang diced tomatoes, pwede rin ba yun? Pwede rin. Pwede naman yung fresh mismo. I-blanch na lang natin sa tubig, then balatan natin Okay po. yung tomato natin. Oo nga, no? Kahit hindi na natin kailangan dito ng stock kasi meron namang crab Opo. paste. So yun Oo yung nga, kapalas sa malinamnam tomato na natin. siya. Ayun, mga kasangbahay, kung naaamoy nyo to real time dito sa studio, ano siya, very seafood yung amoy. Kung ano yung amoy nung nung crab taste nyo, Yes. saluan nyo ng acidity ng ng tomato. Then yung ating tomato soup, tomato sauce. Tomato sauce. Gaano ba katagal, chef, to simmer it para mas mag-incorporate yung flavor po nung ating ingredients? Ito mga 10 minutes to 15 minutes. Okay po. Para mas lumabas yung flavor ni Opo, tomato. ma-develop, no? Magdikit-dikit yung lasa. Yes. Kasi minsan nga may tendency, chef, yung tomato sauce na parang hilaw pa nga yung lasa niya. No, kasi hindi pa nga siya naluluto pa na maigi. Though luto naman na to mga kasangbahay Pwede na nga yan talaga Pero syempre, para mas magdikit-dikit yung lasa ng lahat ng ingredients natin. Then add lang konting water kasi Okay po. parang mas siya. Oo nga, no? Runny. Sa umaga to, ang galing. Ito na kagad yung ipe-prepare ng mami, Takpan mo na lang after mong mag-mix lahat ng ingredients. Tapos mag-aasikaso ng ibang mga gamit, no? Ano? Tapos pwede tayo mag-add ng cream para mas creamy pa Opo. yung ating tomato soup. Pero chef, naisip ko, pwede rin bang maglagay din dito ng mga dried na mga herbs or fresh herbs like basil? Oregano, basil. Pwede tayo mag-add. Tapos,
Sa on top niya, pwede pa tayo maglagay ng shrimp. Opo. Pero siyempre, Ayun. limitahan na natin kasi yung crab paste. Yun ang highlight mo talaga, chef, no? Yes. Oh, ang sarap. Saan tayo na? naisip ko, chef, parang pwede rin to sa Sugar. kanin. Pwede rin. No? Sabaw. Pero ang partner talaga, chef, nito is bread. Bread. Toasted bread. O kaya grilled cheese, no? Yes. Ay, ang sarap. Bagay na bagay siya sa ating tomato soup. Oo nga. Ayan. So, ito, chef, after po ng pag-simmer po natin, ano pa po yung next step po natin dito, chef? Pwede tayo mag-add ng ng cream. Tapos na yung ating Okay. Pero, chef, yan po. At what point po natin ilalagay yung cream? Kapag medyo yung natin, yung soup. Pag na yung flavor Pag ni nag-bind tomato. na po yung flavor Yes. niya. Okay. So, at this point, kahit hindi mo na tayo maglagay, chef, okay lang po? Okay lang. Oh, okay. Ano po yung mga basic na pwede pong maging reminders po, chef, when it comes to cooking this soup po naman para po sa kaalaman ng ating mga kasama? Ay nga, dahil niluto natin yung soup, tapos maglalagay tayo ng cream. So, eto siguro, late na natin siya lagay kasi parang hindi siya magbuo-buo Opo. sa ating soup. Kasi parang nag-curdle siya. Okay. Bobo yun. Tama. Magsusplit po, no? Pero chef, yung nito, shelf life naman ito, kunwari hindi maubos, ganyan, pwede ba ito ilagay sa freezer? Tapos, pagka anytime na gustong iluto ulit ng mga mommies, ng mga daddies, or kung sino man po yung magpe-prepare, pwede po bang i-reheat na lang nila to? Yes, pwede naman. Nakaportion na natin sa bag, tapos i-reheat na lang. Oh, ay chef, may mga nakikita nga ako, yung mga lalagyan siya na parang ice cube, ganon. Or parang, di na nga siya ice cube din talaga. Parang, siya talaga, mga popsicle, ganyan. Tapos, doon nila nilalagay yung mga, minsan, soup nila or kanin, tapos pinifreeze nila. Pwede po ba doon nakalagay din tong mga soup po? Yes, pwede din. Katulad ginagawa ko sa meal plan, gano'n din Ay, siya. ganon. Yung iba kasi mga client ko, pinifreeze na lang din. po, no? Naka-portion siya. Oo nga. So pag need nilang kumain, nung tawang nila, pagkain. Apo. So, remind lang natin ng mga kasangbahay kapag ka mag-freeze po kayo, dapat hindi po yung sobrang mainit naman. Yes, Kailangan masisipin. palamigin nyo rin kahit papano, yung room temp, ganyan. Kasi baka masira yung freezer nyo, plus masira yung mismong pagkain. Yes. Then add lang tayo ng konting salt and pepper to taste. Okay. Sige, mukhang mga kasangbahay, di muna natin tatapusin dahil sabi nga ni Chef kanina, ay 10 minutes din para mag-bind talaga yung flavor nitong ating tomato soup with Yes. crab paste. Baka Chef, meron po kayong additional na reminders naman po sa ating mga kasangbahay po. Ayun, ito nga sa soup. So, lessen lang tayo ng crab paste kasi baka meron tayong mga high blood. Or, Opo. So, pwede naman tayo mag-alternative ng ng shrimp or squid. Squid. Kung mahilig kayo sa mga seafoods. So, yun. Okay. So, pwede rin siguro, Chef, no, kung hindi man sila makapaglagay ng paste mismo. Seafood stock po, gano'n. Pwede rin. Or chicken stock nga po, no? Balik na lang sila sa regular na tomato soup po. Yes. Ayan. Okay, wala pa tayong tatanong kay Chef? Dahil wala tayong tatanong kay Chef, puntahan muna natin yung ating mga kasama bago natin i-plate yung ating tomato soup with crab paste para mas masarap talaga yung ating soup. Puntahan muna natin yan, sila Tini. Excited na kaming matry din yan. Medyo na-curious kami ni Joshua dito sa lasa ng ating Crab tomato soup. Tapos may crab pa, di Aligi ba? yan eh. Pero habang niluluto nyo yan, handa na ba kayong masilayan ang world-class Filipino creativity? Ngayong taon po kasi mas lalong sisilay ang galing ng mga Filipino designers sa paparating na Philippine International Fashion Festival 2026 kung saan ipapakita ang world-class creativity at Filipino craftsmanship. Kaya huwag natin patagalin pa at alamin na natin ang maraming interesting facts tungkol sa event na ito. Let us all welcome Emmanuel Van Houten. Please greet our viewers, Emmanuel. Hello, everyone. My name's Emmanuel. Should I introduce myself? Introduce yourself and your friends, Chloe next. All right. Yeah, go ahead. My name's Emmanuel. Don't really know these people, but Hi, my name's Grace. She's great. Ray. Hi everyone, I'm Emmy Gelati Bunyi. Emmy. Hello, my name is Zara Griffiths.
Hi, my name's Chloe Lofthouse. Hi everybody, my name is Taisha Beasley. My name is Emmanuel Rasho, Yeah. and we're from Star Central Magazine and Filipino-Australian Entertainment Collective. Yeah. Thank you so much for being with us today. And I know that our kasambayas are also happy to see all of you here. But can you tell us about this fashion show, like this International Fashion Festival 2026? What is this all about? Maybe question for Eman. It's all about creativity of Filipino designers in the Philippines. So now we have the Australian models. So they came from Sydney, Australia, and now they will have a runway show or fashion show here in Laguna and in Manila as well. So they're showing up they're showcasing the Filipiniana and a lot of designer clothes as well. Oh, interesting, no? To see foreigners to wear Filipiniana. Oh, and promote it. So what should we expect with this upcoming Philippine International Fashion Festival 2026? Can anyone join the event or to watch you guys? Have you done any preparations for the festival? Yeah, so we've been practicing and rehearsing, getting our confidence up, just preparing for the whole event, and we're all really super excited. Maybe the other can answer your experience with the workshop, with the rehearsals. Have you done the rehearsals already? No, we haven't done rehearsals yet, but I can tell that all of us girls are very excited to do the runway event, and I know some of us this is our very first time going international, so it's also very exciting and we're very, very grateful to be here. So for our first timers, who are the first timers here? Me and I think Zara and Sarah. So how are you preparing? How are you trying to prepare for your first time as a model? I've been preparing myself by getting my nails done, making sure my hair's on point and stuff. I also have been preparing my walk. I've made sure that's on point. Yeah. Yeah. So you're starting from your body, like your nails. You're preparing for that, and then your walk after. That's interesting. Maybe a question for everyone who's gonna wear our traditional Filipino dresses. What excites you the most? Looking forward to wearing our Filipino dress. I think being half Filipino myself, Okay. I'm really excited to just showcase my culture and bring it to the international stage, and just such a grateful opportunity. How about the others? I'm excited to showcase a different culture. I love all cultures very much, but I'm really grateful that I get to showcase your culture and everyone watching. And I just love the unique patterns that they use. It's really great to see other cultures celebrating Filipino culture. I want to also hear the perspective of our Emmanuel. Guest Emmanuel about this. Well, like some of the candidates on the couch, I'm also half Filipino, and growing up in Australia, I don't really get to connect with my roots that much. So I think being able to put on, say, like a barong, which I've learned recently what that was, it makes me feel closer to my heritage, my Lola. Good to hear. But what specifically are you looking forward to in this coming fashion show or this fashion week festival this 2026? What are you really looking up to show our Filipinos and also your Australian friends or Australian people about this fashion show? I'm looking forward to just meeting all the Filipino people because I'm also half Filipino. So I would love to just meet everyone and inspire other girls to just start dreaming big. I'm really excited to really show off there, really show and get to show a different culture as I'm not Filipino, but their culture is gorgeous. Yeah. Really, really happy when other cultures celebrate Filipino culture, and really proud when you wear our traditional dresses, and we're really happy to see you guys. For those interested, Eman, how can they join the event? How can they watch these beautiful girls? Okay, guys. So you can follow first our page, Star Central Magazine and Star Central Kids. So
we already posted all the posters in our social media, and on this coming April 11th, it will be held on Metro Central, Santa Cruz, Laguna, and it will start around 3 p.m. So it's without ticket, it's free, Okay. so you can Free admission. visit and join us or watch us doing the runway show. And this coming April 12 in Estancia Mall, Pasig City. Oh. Yeah, so we have 2 events. So we are very excited to show all the Filipino designers' clothes. Yeah. Yeah, thank you so much, everyone. And we really appreciate you coming here to our show, representing your countries and also representing us Filipinos by wearing our traditional dresses, traditional Filipino wardrobe, I could say. So thank you so much for being with us today. We really appreciate that. And we also hope that you also enjoy your visit here in the Philippines. You visit our beaches, our mountains. We have a lot of that. That's and right. Yeah, we are also rooting for the success of this prestigious event. And we hope you have the most fun there and good luck. Good luck. Alright, marami pa tayong pag-uusapan mamaya, kaya dyan lang muna kayo dahil magbabalik pa kami. Welcome back to Good Morning, Kuya! Ngayong araw tatalakayin natin ang tinatawag na renal artery disease. Ito ay isang seryosong kondisyon na madalas nakakaapekto sa edad 65 pataas. Nako, alamin natin yan mga kasangbahay, lalo na yung mga mahalagang bagay tungkol sa kondisyong ito. Kasama ang ating favorite urologist at naturopathic doctor na si Dr. Joseph Lee! Good morning, Doc Yes! Joseph! Fresh from... Natutuwa ako sa inyo kahit Favorite urologist. holiday ngayon Yes, Dalaw niyo sa klinika. Siyempre, Siyempre, doon Doc. kasi galing kang ibang bansa. Oo. Kailangan fresh, dalawin ka namin. Kaya alam natin na live kasi araw ng kagitingan. Yes, di ba? araw ng Oo, kagitingan. hindi to AI. Pero bakit nyo na interest na pag-usapan natin ng topic na renal artery disease? Kasi Doc, sabi 65 Sabi nino. pataas, Doc eh. Oh, may mga hiya viewers naman ako. May mga viewers po tayo, mga Doc eh, mga senior citizens. Oo, di ba? Yung mga viewers tayo, Dok, senior bata ka citizens. pa. Oo. Dapat Bata hindi, at least tama ka dyan, Ian. No? Kasi we love our senior citizens. We Yes. love our lolos, mga Lolos and ganon, lolas. mga titos. But that is very, very important. Especially, lagi natin sinasabi, ang renal arteries kasi ay kasama yan sa complex network ng ating kidneys. Di ba yung vascular network? Opo. Di ba lagi kong sinasabi, ang kidneys natin are made up of a lot of tubules. Paulit-ulit para masabi ng ating mga viewers, sabi, ang kulit-kulit na ni Dr. Lee, paulit-ulit. Tubules, kasi yung function niya, filtration, di ba, reabsorption and secretion para sa ihi. Tapos yung renal tubules, very vascular siya. Kasi maraming function yan. Kasi you have to know that yung renal arteries natin or yung kidneys natin also monitors our blood pressure. Di ba? Kala mo yung puso lang. So yung kidneys rin. Because that's why you have your renin-angiotensin system. So ibig sabihin, pag yung muscle organ natin na puso ay nagtitibok-tibok, yung kidneys natin also has a system to regulate our high blood pressure. You have a question? So, ang kadalasan niyan, pag hindi tayo nag-iingat, so ibig sabihin, patients who are hypertensive, patients who have ischemic heart disease, di ba? Ischemic, ibig kumikipot ang mga ugat natin sa puso. Patients who have previously stroke are very prone to have renal disease, artery disease in the future. When I say renal artery in the future, Ian, ibig sabihin, maaring magkaroon sila. It is not direct, it might be indirect. So, ibig sabihin kasi, because you have the predisposition to go to that aspect. Kasi meron tayong sinasabing mga disease like ischemic nephropathy. Yes. Diba? Kung may diabetic nephropathy, kasi diabetes ka, nephropathy is the kidney disease. Opo. Meron ischemic, lumiliit, kumikipot ang mga renal arteries. Opo. Diba? Then, atherosclerosis. Dahil masarap ka kumain, lifestyle,
di ba? O magkaroon ng mga plaque, mga ganon. So, pwede magbara-bara yung ang renal arteries mo. And Doc, coit disease. Opo. Dok, paano po malalaman ng isang tao na meron po siyang ganitong uri ng sakit? Meron po bang symptoms na nararamdaman sila para masabi ko na, ay, parang ganyan yung nararamdaman ko, yung sinasabi niyo? Very good. Kasi pag sinabi mo, kasi it could be uncontrolled hypertension. Pero lagi natin sinasabi, Celine, Ian, hypertension, may maintenance naman siya Hypertensive na yung individual. Kaya nga minsan, silent siya. Hindi mo nalaman. Ay, talaga do. Kasi maaring yung pasyente, hypertensive, meron na pala nangyayari sa kidney niya. You know what I mean? So the best way in order to do that is what? You monitor it through yung ultrasound. Yung monitor to ultrasound. Pero lagi na sinasabi, minsan ng mga pasyente, hindi naman mag-ultrasound ng kidney yan. Hindi na niya i-scan yung kidney niya. Malay naman niya. So, it might come in late. Diba? So, it may come. So, ang pinaka-ano na diagnosis dyan is, if you are very, very, worry about it, ibig sabihin, pag magba-blood exam ka, magka-creatinine ka, mga gano'n, may fluctuation na yan. There is a way also of seeing, titingnan mo kung sumasakit ba yung likod mo. Minsan, meron, low back pain, pero that's not really yung crampy na masakit. But kung iisipin mo kung nagbabago ang pag-ihi, maaring hindi, maaring meron, umiihi ka ba ng dugo, maaring hindi, maaring meron rin. So the symptoms are very Tricky, Doc, no? Tricky. Mahirap pala malaman, Dok. Yes. Papa-check up ka, Doc. Unless nang papa-check up, kaya nga pinag-uusapan ninyo. Kaya kinuha yung tingin. So, papa-check up ka, you do your Doppler, duplex to both kidneys. You do your arteriogram, yung checkin nyo yung mga arteries ng kidneys mo. Or, syempre, magpapatingin ka. Ibig sabihin po ba, Doc, advisable, halimbawa, yung isang tao ay hypertensive na may edad na 65 pataas, tapos hindi makontrol kahit meron na siyang maintenance, sign na ba yun na pwede na siyang magpa-check ng kanya? Ang galing mo, Celine. Pasok. Pasok. Kasi nagme-maintenance ka hypertensive ka Bakit hindi nakokontrol? Yun na pala yun. That is why I'm saying na even if your heart is maintained, when you say your heart, ibig sabihin may gamot ka for the hypertension, there is another organ that we have to look after because it has a regulation in your hypertension or yung BP natin. Ako, i-check niya, mga kasambahay, Ayan, oo. Pero Doc, aside po sa mga na-mention nyo na pong mga causes, meron pa po ba tayong hindi pa nababanggit na causes of renal artery disease? Most of the time, yung atherosclerotic, ischemic nephropathy, yung aging, of course, your vessels can age metabolically. Ibig sabihin, pag meron kang complex metabolic disease, diabetic ka na, may CNS problem, di ba? Yung mga stroke, tapos mga Parkinson, umiinom ka ng gamot, tapos umiinom ka pa ng antihypertensive. Tatlo na siya, maaring maka-affect sa sa vascularity and yung flow ng iyong vessels. So ganun. Okay. May mga pa po ba, Doc? May mga conditions pa aside po sa mga na-mention nyo na pwedeng at risk din sila for ito pong renal artery? Ang takot lang natin, Ian, is mag-embolization. When you say embolization, there is a thrombus that is formed, parang clot, di ba? There is a clot at magkaroon pa ng problem, magkaroon ng emboli. Ibig sabihin, the clot will move around the renal arteries. And if your renal arteries is all already ischemic, makikipot, you can have a renal shutdown. If your heart can shut down, di ba? Cardiac arrest, your kidneys can go into shutdown also. And can you imagine yung dalawang kidneys mo magsha-shutdown? No. Wala ka ng production ng ihi. O saan pupunta ang ihi? Pag ganun, Doc, paano na po? Sorry para sa mga nagbe-breakfast. Paano pag ganun, Doc? Ano na po yun? For dialysis? Ganun na po? Yes.
Shutdown na eh. So chronic renal artery disease can proceed in a complicated way for you to go into dialysis. Naku, mahirap. If dialysis cannot be suffice, then renal transplant. Pero Doc, ibig sabihin po ba, halimbawa, na-detect po siya ng maaga na meron na po akong renal artery disease, gagaling pa po ba siya? Pwede pa pong lumuwag ulit yung mga ugat? We will try to prevent further disruption or further renovascular yung destruction o masisira yung mga ibang vessels na hindi pa affected. You have to be reminded of kasi ang kidneys kasi don't have a replacement like your liver. Oo, so nare-replace siya ng basta-basta. Ito kasi pag sira, may sira. Then you have scarring, 'di ba? Kaya meron tayong mga renal scars after a certain defect, mga ganun. So, yung sinatanong mo kasi, Celine, is like, we will prevent the rest of the vessels to go into disruption. When you say disruption, yung devascularization, masisira, Opo. para hindi yung function niya ay tuloy-tuloy lang. Okay. Doc, sana naman po sa medication and prevention, ano po ba yung mga kailangan malaman na may mga ganito pong mga... Meron naman tayo iyan mga gamot depending on the situation and the overall profile of the patient. When I say overall profile, kasi pwede kang magbigay ng antifibrolytic, meron mga anti-embolytic, di ba? Depende kung ano ang nakita mo ngayon. Kasi hindi pwede basta, no? We have to remember that kidneys are just not, they're just not like filtrating organs. They are also important in the aspect of adjusting to the function of other organs like your heart, and your liver. Di ba sabi ko, liver, nag-ano rin sila, nagpe-pairing siya. So, kailangan nandoon siya. Pero may mga gamot tayo. Of course, we have certain medications for that. Yan, ako Doc, syempre... Pwede rin pala, sorry, pwedeng surgery and stenting. When you say stenting, pwede mo lagyan ng stent para bumukas yung lumuwag. Tapos surgery, of course, very major na yon. So, pwede rin gawin yon. Pag kaya, yung mga major vessels lang ng renal artery. Opo. Ayan, Doc, halimbawa, ako po, wag naman sana magkaroon ako nito, Doc. Hindi, baka ka pa. Example lang, example. Healthy living kayong dalawa. Yes po, yung mga, mga kasangbahay natin, yung mga viewers natin na nagsususpecha, yung yung high blood ko parang hindi nagiging, tama. Kahit na meron akong maintenance, parang kailangan ko na magpa-check up kay Doc. Saan po kayo pupuntahan, Doc? Yes, alam ni Ian yan. Parang sinasabi ko, alam mo yan. Sabihin mo na. Sige na nga si Doc, pwede niyo mapuntahan sa Rejuvenative and Aesthetic Wellness Center. Pwede niyo silang kontakin sa 0917-509-9288. Matatagpuan niyo po sila sa One Asia Business Center, Block 2A, Lot 26, sa Binyan, Laguna. Alam na alam Tama, di ba, Doc? Tama. Yung mga kasangbahay, dalawin niyo na po si Doc dahil si Doc parang overall care sa men's health. Available po dyan sa kanyang, Celine, Yes, before Doc. we go back to the kitchen, we should greet all the heroes back then and now, and all the heroes who are keeping their body healthy. Yes. Heroes yan. At si Mami mo, Doc. Hero din yan. natin. Nanonood baka sasabihin na naman yan. Ano na naman ang mga inaano ko dyan. Yes, good morning, Mami. And syempre, thank you so much pa kay Dr. Joseph Lee for a very informative and useful tips na advice niyo po sa ating mga kasangbahay. At syempre sa amin din po. Mga kasangbahay, tandaan niyo yung mga sinabi ni Doc. Kasi dapat healthy tayo. Dapat healthy tayo. Puntahan naman natin yung mga iba pa nating kasama. Kamusta kayo dyan, guys? Papaka-healthy na kami, Doc. Inubos ko na yung pandesal. Papaka-healthy na daw sila. Ngayon naman, may latest updates pa kaming ibabagi para sa inyo. Alam nyo ba na ayon sa Department of Energy o DOE, ang supply ng gasolina natin sa bansa ay sapat lang hanggang sa 50 days o hanggang katapusan ng buwan ng Mayo. Malapit na. Sabi ni DOE Secretary Janet Garin,
Nasa 75.052 million liters tayo ng langis as of April 3. Pero ayon sa kanya, hindi naman ibig sabihin nito na wala na tayong gasolina pagkatapos ng buwan ng Mayo. Kinakailangan lang natin makaangkat na ng bagong stocks para mapalitan ng mga nagamit natin. Sabi naman ni Energy Undersecretary Alessandro Sales, merong 300,000 barrels ng diesel na inasang darating sa bansa mula sa bansang Malaysia bukas yan, April 10. Samantala, may isa pang 600,000 barrels ng diesel na inasang darating naman ngayong buwan. Karagdagan pa dito, ipinatupad na ng mga oil companies ang price hike sa kanilang mga petrolyo at ang diesel ay nasang madadagdagan ng 18 to 19.5 pesos per liter. Oh, ito mga kasambahay, magandang balita naman tayo. Isinusulong ngayon sa Senado ang pagbibigay ng fuel at fertilizer subsidies para matulungan naman ang ating mga magsasaka at masigurong tuloy-tuloy ang produksyon ng pagkain sa mga susunod na buwan. Ayon kay DA Undersecretary Asis Perez, tayo ang nagpo-produce ng 78% ng bigas na kailangan natin. Pero kung mahihinto ang pagtatanim ng mga magsasaka, baka mabawasan pa ito ng 20 to 50% na magkukos naman ng mas mataas na presyo ng mga bilihin. Sa estimation ng DA, nasa 37 billion pesos po ang kinakailangan para masuportahan for 3 months ang mga mangingisda at ang pagtatanim ng mga major crops tulad ng mais at palay. Sabi naman ni Senator Bam Aquino, 200 billion pesos ang pwedeng mailaan ng gobyerno para dito. Ayon naman kay DA Undersecretary Alia Dimaporo, meron ng mga existing mechanisms para mas masuportahan pa ang mga apektadong sektor. At sa ngayon, patuloy pa rin ang diskusyon ng Senado kasama ang Department of Finance para maibigay ang fuel at fertilizer subsidies in a timely manner. Ngayon naman, balikan natin ang ating munting kusinera. Ayun na, kamusta naman ang handa niyo ni Chef Marcus? Eto na nga, ready na. Siyempre, nagbabalik ang inyong munting kusinera with Chef Marcos. At ito na, ready na yung ating tomato soup with crab paste. Sige po, pakita natin sa ating mga kasangbahay. So, for the final touch, Chef, ano po ba yung nilagay natin for our viewers po? Yun, so nagad lang ako ng cream natin. Ayun. So, yan naman, Chef, ay heavy cream po, no? Mamaya, magkamali po sila. Malagay nila yung sweet na cream po. Hindi naman. Ayan. So, ayan, mga kasangbahay, it's either all-purpose cream or heavy cream po yung ilalagay nyo para medyo may touch lang din ng pagka-creamy yung ating dish. Ayan, very simple, pero madaling sundan ninyo po mga kasangbahay. Pero Chef, bukod po dito sa tomato soup with crab paste po, meron pa kayong ilan na prepare po for us. Please go ahead, Chef. Pag-guide po kami. Express pasta, yung ating muesli, then yung ating wheat bread. Ayan, Chef, pa-explain lang, bakit po itim yung pasta natin? Ito lang kasi available na pasta sa bahay, so ito na lang ginamit ko, yung squid ink pasta. Okay po. So ito, Chef, sa groceries nakakabili din naman po nito. Pero pwede naman regular na pasta gamitin natin. Okay po. Chef, ito po ba? Ano po ba ito? Ayan, yung muesli natin, yung fresh muesli, pwede tayo maglagay ng nuts, raisins, and fresh apple. Okay then po. Oatmeal. Chef, ano pong tawag? Muesli. Ano po ito, Chef? Cereal, type of cereal? Oatmeal. Oatmeal. Okay. So ano po yung nilagay niyo, Chef? Fresh milk, then yung nuts, tapos fresh apple, and yung ating raisin, pwede tayo maglagay. Okay, so very healthy nga to na breakfast, no? Good para sa, probiotics, para ma-prep yung stomach natin. And of course, meron tayong bread. Magandang ka-partner, Chef, no, nung ating tomatoes. Yes. Ayan. Sana ako na-toast siya. Yes, Chef, maraming salamat po for preparing this very healthy dish po para sa atin. Pero Chef, baka meron pa kayong gusto pong i-promote po. Sige po, go ahead po. Ayun, promote ko lang yung Mateos Crab Paste. So, pwede kayo mag-inquire sa Facebook page sila. Then yung Sea Breeze Hotel sa May Argao. Si Ma'am Belinda Tampus, si Ma'am Choli, si Miss Ban, yan yung mga Sea Breeze family. Hello po! Si Adeline. Tapos, yung sa Trovare, Alabang, yung Cafe Trovare, si Aaron de la Cruz. Yan. Tapos, yun, yung business ko, Flavor Architects, pwede kayo mag-contact sa akin sa mga gustong magpa-consult sa mga hotel and restaurant, cafe, menu development,
Tapos ayun po, sa Facebook, Marcos Patimo, 0956-321-2150. Ayun. At sa mga hindi nakakaalam, no, sa previous guesting kasi ni Chef, gumawa siya ng meal plan para sa amin. So, sa mga gusto pong magpa-develop po ng meal plans po nila, Chef, sa inyo, saan po ba nila kayo pwedeng Yun, same lang kontakin? din sa Facebook account ko na. Okay. At dito na lahat po ng nakalagay po dyan na details dito sa ating screen po ninyo mga kasangbahay. Pwede nyo pong kontakin si Chef Marcos dyan. Chef, maraming you, salamat Ira. po. Baka may shoutout pa kayo, Chef. Sige po. Ayun yung cafe amigo ni Rafael Enopia. Yun lang. Ayun. Chef, maraming salamat at may aabangan pa rin kayo next time. Mukhang babalik-balik si Chef Marcos dito sa ating Cook It Right mga kasangbahay. Once again, Chef Marcos Patimo, maraming salamat Salamat po. And for more Cuisine Adventures mga kasangbahay, abang lang kayo everyday dito po sa Good Morning Kuya sa Cook It Right. At syempre, lagi kong paalala sa inyo ng inyong munting kusinera, don't forget to cook with love and cook it right! That's right! Balik sa inyo! Doon man issues. Ay! Time check Masyado kayo natutuwa, Baka muna tayo mga kasambahay, ha? Medyo nakikampante na tong kapatid ko dito, It's 7:50 a.m. Ay. And it's time for Something Good. Uy, ano yan? At ang kwentong ibabahagi namin sa inyo today ay tungkol sa isang motorcycle rider na tinulungan ng isang truck driver na nahulugan ng kargang PVC pipes sa kalsada ng EDSA Balintawak. Sa shared post ng rider, nagmamaneho siya sa EDSA Balintawak nang makita niya ang truck driver na pinipilit na buhati ng mga nahulog na PVC pipes mula sa kanyang minamanehong truck. Pero since mag-isa lang ang driver, nahihirapan siyang isakay yung mga PVC pipes. Kaya ang ginawa ng rider, lumapit siya at tumulong na magbuhat at isakay ang mga construction materials sa loob ng truck. Pagkatapos nilang maikarga lahat, ay masayang nagpasalamat ang driver sa kanya. Kaya naman, maraming netizens ang natuwa sa ginawang kabutihan ng rider. At kami dito sa Good Morning Kuya ay sumasaludo rin po sa pagmamalasakit na ipinakita ng motorcycle rider na talagang masasabi nating Something good! Ang galing no, rider. Pwedeng kumbaga hindi niya pansinin yun. Diretso na lang siya sa pupuntahan niya. Pero nag-stay siya doon, nag-spend siya ng oras para makatulong nga naman, para iwas abala rin sa mga doon, dadaan sa EDSA Balintawak. Saka hirap nung ganong feeling, yung hindi mo mabuhat, hindi ka naman pwedeng pumara daw. Parang po tulungan niyo. Walang ganon di ba? So, kailangan talaga may magkukusa na tumulong sa atin. Kaya salamat sa Diyos. Lagi siya may pinapadalang mga instrument, sa mga tao para tulungan tayo. Araw-araw makakakita ka talaga na ipapakita ng Diyos yung presence niya dahil dun sa mga tao na gumagawa ng mabuti sa araw-araw. Libre lang naman yung paggawa ng mabuti. Kasi iba sinasabi, kailangan may pera ka. Ito, wala kailangan na ilabas na pero kahit yung oras at saka effort mo lang talaga. Ang daming natin parang pwedeng gawin. No? Ang daming mong pwedeng gawin. Kung maghahanap ka, kung maghahanap ka ng mabuting gagawin, marami. Pero kung hindi mo kasi, parang hindi mo yun goal or hindi mo hinahanap, kung ano ba yung pwede kong magawa mabuti ngayong Yes, Doc. You agree, Doc? Do you agree? Doc? Yung Dok, seryoso na siya Ang ganda na ng sinasabi ko, Doc. Naiiyak na si Joseph. Inspiring na Ang ganda na, Doc Nakagano na kami lahat kay Joshua. Nagpapaka-mature na ako dito. Nagka-cry na ako, Dok Sinisira ko ba yung mo? Pumasok ka, Doc Wala na. Ano yung moment niya Hindi, sige, diretso. Naririnig ko naman Ayoko, nagtampo na ako. Sige na, bago ka magtampo, ayun I-shoutout na natin ngayon lahat ng nakatune in sa ating YouTube at Facebook account. Kanina, tinanong natin sila kung bakit mahalagang ipagdiwang at alalahanin ang araw ng kagitingan. Narito po ang ilan sa kanilang naging sagot. Ang sabi ni Anatea Daro, mahalagang ipagdiwang ang araw ng kagitingan kasi kailangan at dapat nating alalahanin ang mga fallen heroes natin despite years na yun nakalipas. Yung ginawa nilang kagitingan ay nararamdaman natin until now na naging malaya tayo. Tama. Very Ito, galing naman kay Jaya Manlapaz. Para sa akin po, napakahalagang alalahanin ng araw ng kagitingan. Kung hindi dahil sa sakripisyo at katapangan ng ating mga bayani, ay hindi tayo malaya ngayon. Ito rin po ang pag-alala na mahalin natin ang
sarili natin. Tama. Oh, kayo, Doc, Doc kayo ba, Joseph. bakit mahalagang ipagdiwang at alalahanin ang araw ng kagitingan? Oo, napaka-serious. Hindi kagaya sinabi ko kanina, di ba? Doc, eh. Oo, ang kagitingan are heroes, di ba? As medical professions, we act to be heroes. Tama. Heroes for mankind para hindi magkasakit. Especially, we have to congratulate the heroes during the pandemic. Totoo yan, Doc. Even the post-pandemic, yung mga nagsakripisyo at siyempre may iba, wala na, di ba? Ilan dun, mga kaibigan ko, di ba? Then, they are heroes, kagaya ng heroes natin before, na pinag-aaralan na yung mga ano, na dapat nating tutularan. Meaning, they do their job, committed, truthfully. Ba't tumatawa ka? Tumingin lang ako. Truthfully. Parang may pagbabantado eh. Honestly. Ay, may pagbabanda ba ulit? Honestly. Compassion. At compassion at totoo. Diba? At isa sa puso, kagaya ng ginagawa ng ating may kapal. Lagi sinasabi ni Kuya, diba? Your service is you. Oo, di ba? Yun yung mga... Your doing service is not beyond whatever, monetary or ano. Katingin si Ira sa akin, natatawa. Tama ba yan? Nagiging lolo na. Na-miss yung lolo nyo, lolo doc nyo. Kasi Di ba kailangan ganyan? maganda nga na may perspective from you na doktor. Kasi iba parang nakalimutan na yung mga doctors na nag-sacrifice talaga during the pandemic. Kaya sa atin dyan, yung mga nagsasabing ano na naman ako, public service, ayusin nyo yan. Ayusin na yan. Public service should be truthful. Tama. Nakatingin ka sa huwag kang mag-alala. No, di ba? In general, yun na nga. Kagaya natin, di ba? It's a position of public trust. Dapat panindigan. Tama ang ating legal expert in the future. May ano, no? Parang sumiseryoso tayo, hindi tayo. Sumiseryoso ka rin? Kasi natatako si Celine, nakatingin ako ganun eh. Wala, wag ganun. Sinasabi ko lang, oo. Di ba? Ano lang reminder doon? Reminder, Lalo sa panahon na to ngayon. Di ba? Kabay sinasabi ni Kuya, ni Ate Arlene, remind, di ba? Kaya, we read the Bible but we follow what sinasabi ng Diyos, di ba? Truly, service. Yeah. Iba kasi, Public service. service for Iba ang priority eh. Self-service. Aba, Gusto ko sana sabihin, Tini, mali, taas eh. Hindi, sige, iyan. Ate yun, ang ganda. Okay ba? Okay ang Sinabi sagot ko? po, Doc. Ayan, Napaka-genuine bumati ka na, ng Ian. sagot. Dahil dyan, Doc, mabati na po tayo. Sige, Shoutout din po sa ilang mga commenters natin sa ating live stream. Sina Nina Gabaleo, Michael Velasco, Jay Esconde, Joy Zamora, Gary Vitalicio, at kay RJ Ende. Good morning sa inyo! Yes, good morning. At syempre, masaya po kaming makasama kayo this morning. Pati na rin po ang ating mga guests this morning. Yung mga nagpa-nosebleed sa atin. At syempre kay Chef Morning. Marcus at kay Doc Joseph. Yes. Doc, may gusto po ba kayong i-greet? Ay, syempre, ang nanay ko at sa lahat ng mga sa kanilang bahay na hindi lumalabas kasi holiday ngayon, di ba? Yes. At magngilay-ngilay, mag-isip. Mag-isip. Na naman ako. Hindi, to do good. Magtipid. Ay, oo, magtipid. Oo, Wala na di po ba? kayo pagtitipid Fuel talaga. price. Oo, di ba? At siyempre, pinakalagi sinasabi before punta tayo kay Ira is to keep yourself healthy and well. Yeah. Kasi Health and that's part wellness. of being matipid. Yes, You don't go to the hospital. Yes. Okay. Take Very it good. away. Yes, at syempre, binabati ko lang ang aking mommy na masakit ang tiyan. Aking daddy rin. At see you na. Pagalingin nawa. I love you all. Ang dami niyo may sakit. Oo nga eh. Kaya, Doc. Ang mapagalitan ako ni Doc eh. Kakabilin lang niya mag-healthy. That's right. And thank you, Dr. Enrico Mendoza of JE Dental Clinic. They provide cosmetic, orthodontics, and general dentistry. JE Dental Clinic will help you achieve your healthiest and most beautiful smile. For inquiries, visit their Facebook and Instagram page or visit the clinic on 161 1/3 floor, Bansalan Street, Veterans Village, Quezon City. Contact number is 0917-312-5742.
Yes, and good morning lang po sa Miranda's Richon family, kay Goku, kay Tala, kay Sam. Good morning! Good morning din kay Jillian Heronca at sa lokal ng Ampid, San Mateo, Rizal. Good morning! And syempre maraming salamat din sa Lidison Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply manifold system, and pipeline installation. Sa mga kakontak sa kanila, kontakin niyo sila sa 88240867 and 88249360. Yay! Binabati ko ang aking ma'am. Hello, Mamsi! Mamsi, good morning! At syempre mga kasambahay, sana po ay nag-enjoy at marami kayong natutunan sa ating mga activities ngayong araw. Maraming salamat sa patuloy na pagtutok mula kayo ng 6:30 in the morning. Kita-kits po tayo bukas for more good news and positive vibes dahil mas masaya ang umaga dito sa Good Morning, Kuya!